Yan, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating morning devotional. At ako po muna ang iyong presider, Brother Japit po ko. And welcome po sa ating mga kasama sa Zoom at sa mga kasama rin po natin sa Facebook Live. At ang ating pong speaker ngayong umaga ay si Brother Aldri. At bago po ay magkakaroon po tayo ng opening song and opening prayer na kung sino pong gustong mag-volunteer po. At and closing song and closing prayer. So tayo na po ay dumako na sa ating opening song. Yun naman po. Ay, sige. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful good night's rest that you've given to us. Thank you for waking us up again and giving us your life and strength. And please guide the speaker as they impart to us the message for this morning. And please also guide our loved ones who are not with us. Please heal the sick. Please touch them with your healing hands. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating devotional ngayon, ito po ay titled True Sorrow for Sin. May 1. Ng ating key text po ay makikita sa Acts 3 verse 19
Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. The conditions of obtaining mercy of God are simple and reasonable. The Lord does not require us to do some grievous thing in order that we may have the forgiveness of sin. We need not make long, wearisome pilgrimages or perform painful penances to commend our souls to the God of heaven or to expiate our transgression. But he that confesseth and forsaketh his sin shall have mercy. So, ayun po sabi dito, yung paraan para tayo ay makatanggap ng biyaya at ng awa mula sa Panginoon ay simple lang naman at reasonable. Hindi natin kailangang gumawa ng brutal, napaka malupit na aksyon para lang matanggap 'to, ano po, 'di ba? Gaya na para lang tayo ay mapatawad mula sa ating mga kasalanan. Hindi natin kailangang pahirapan yung ating sarili or saktan yung ating sarili, 'di ba? Gaya ng mga ginagawa ng mga tao ngayon, lalo na tuwing, Holy Week, 'di ba? Ng mga Katoliko na nagpepenitensya sila, ah, sinusugatan nila yung kanilang sarili para, ah, para humingi ng tawad sa Panginoon. Pero hindi po gano'n yung paraan ng Diyos, 'di ba? Kaya nga namatay ang Panginoon para sa atin, para di na natin kailangan gawin ang lahat ng yun, para di na natin kailangan parusahan yung sarili natin. Ang kailangan nating gawin ay, aminin at talikuran ang ating mga kasalanan. Yun lang yung kailangan nating gawin, manalangin, we must confess our sins, and turn from it. That's simple. Dapat siyempre, ah, ah, dapat we mean our confession and our repentance. Repentance includes sorrow for sin and a turning away from it. We shall not renounce sin unless we see its sinfulness. Until we turn away from it in heart, there will be no real change in life. So yun po, we should acknowledge na, yun nga, yung tunay na kasamaan ng kasalanan. Kasi kapag hindi natin yun nakita, kapag hindi natin yun tinanggap ng buong puso natin, hindi natin, masasabing talagang tinatalikuran natin ang kasalanan. At hindi natin masasabi na tayo ay tunay na nabago na after natin humingi ng kapatawaran. One ray of the glory of God, one gleam of the purity of Christ, penetrating the soul, makes every spot of defilement painfully distinct, and lays before the deformity and defects of the human character. It makes apparent the unhallowed desires, the infidelity of the heart, the impurity of the lips. The sinner's acts of disloyalty in making void the law of God are exposed to his sight, and his spirit is stricken and afflicted under the searching influence of the Spirit of God. So, yun nga po, dahil yung liwanag no nagmumula sa Panginoon ay kapag ito talaga ay ating natanggap, ay malinaw nitong nare-reveal at pinapakita sa atin yung karumihan na meron tayo, yung mga imperfections, yung mga defects na meron ng ating ugali. Ano po? And, yun nga, ini-expose nito ang ating mga kahinaan at ating mga kasalanan. Dahil nga sa
sobrang perfect ng Panginoon, di ba? Kapag nakita natin siya at kinumpare natin yung ating sarili sa Kanya, nagiging pronounced yung bawat imperfection na meron tayo, lalong-lalo na kapag, yun nga, it compels us to search ourselves. Ano po? The tears of the penitent are only the raindrops that precede the sunshine of holiness. This sorrow heralds a joy which will be a living fountain in the soul. Only acknowledge this iniquity, that thou hast transgressed against thy God, the Lord thy God, and I will not cause mine anger to fall upon you, for I am merciful, said the Lord. Unto them that mourn in Zion, he has appointed to give beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. Pero yun nga po, napakaswerte natin dahil dito sa last paragraph na ito, pinapakita sa atin na yun, yung kalungkutan nga para sa kasalanan ay necessary, pero isang bahagi lamang ito ng ating pag inatawad, isang bagay lang 'to sa ating repentance. Once na, ah, maramdaman natin 'to, pagdaanan natin 'to, tayo ay ang pinakamahirap na part na lang naman is yung isa sa pinakamahirap na parts siyempre yung taking the first step of acknowledging yung mga kasalanan natin, mga kahinaan natin, kakulangan natin, and asking for ano, God's help, yung yung pag-admit natin sa sarili natin na kailangan natin ang tulong ng Panginoon at ng biyaya ng Panginoon para ma-overcome natin yung mga kasalanan natin. Pero yung mga susunod na steps, although mahirap din, ay pinadali na ng Panginoon para sa atin. Dahil kapag na-acknowledge na natin yun, at ayun nga, tayo ay may mga nagawang kasalanan sa Panginoon, laban sa Panginoon, sabi nga dito, I will not cause mine anger to fall upon you, for I am merciful, saith the Lord, diba? Once na yun nga, ma-acknowledge natin ang ating mga kakulangan at itong tayo ay pagsikapan nating mabago nga ang ating mga imperfections, ah, nasa atin na ang biyaya ng Panginoon na tutulungan niya tayo na ma-overcome yung ating mga kahinaan. And ayun nga, tayo ay bibigyan niya ng beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. Diba? Sabi, blessed are they that mourn, for they shall obtain mercy. And yun nga, pag tayo ay nagluluksa dahil nga or nalulungkot or nababalot ng kahihiyan dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay makaka-receive ng comfort mula sa ating Panginoon. So, yun po ang ating devotional this morning. Tayo ay bawat sa atin ay may mga kasalanan na kailangan nating iharap at aminin at hiling ng tawad mula sa Panginoon. Pero yun nga, hindi natin kailangang mabahala. Although, yun nga, we must show true sorrow for sin. Hindi natin kailangang mawala ng pag-asa. Dahil ang ating Panginoon ay naririyan para sa atin. And yun nga, kapag tayo ay nalungkot, ay merong sorrow for sin nga, na yun, step in the right direction na yun para sa atin. Dahil yun nga, magle-lead na yun para sa ating repentance and reformation. So, yun po ang ating devotional. Thank you for listening. And good morning and God bless us all. Yan, maraming salamat po, Brother Aldri, sa pamana po sa ating devotional. Yun nga po na pinapaalalahanan tayo na ang awa ng Diyos ay hindi mahirap abutin.
na kayon kailangan lamang ay tapat na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So kapag kinilala natin ang ating pagkukulang at lumapit sa Kanya ng may pusong magpakumbaba is ang ating kalungkutan ay papalitan niya ng kagalakan. Yun nga, ah, naway piliin nating araw-araw ang tunay na pagbabago at mamuhay sa liwanag ng kanyang awa. So, tayo na po ay dumako na sa ating closing song at closing prayer po ng ating speaker. Let's pray, dear Heavenly Father. We'd like to thank you for the wonderful message that you have given to us this morning. May we be able to develop this kind of character to truly have sorrow for sin. May may you provide us with the grace and forgiveness uh, that we may not deserve. Uh, you so graciously provided for us. Please continue to God and bless us throughout the rest of this day. Help us
accomplish all our tasks, activities, and responsibilities, and give us from many platforms and things. Help us to live according to your will, become good examples around us, and become children that will take us to see. Please do the same for our loved ones from this us. Thank you for always hearing my prayers. In Jesus' name I pray, amen. And thank you po muli, Brother Aldris, sa pangunguna po sa ating morning devotional. And maraming salamat din po sa ating mga kasama sa Zoom at sa mga nanonood po sa Facebook Live. So hanggang dito na po ang ating morning devotional at inanyayahan ko rin po sa ating evening devotional mamaya po sa ganap po ng 6 p.m. Muli magandang umaga po sa ating lahat and God bless po.